Ayoko na sa iyo, Yoliza. Wala kang silbi sa pangarap ko, at mas lalong wala kang puwang sa buhay na gusto ko. Ang boses ni Kaylan ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang maliit na apartment. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Tila isang estranghero na nakatitig sa babaeng pinangakuan niya ng walang hanggan sa harap ng dambana. Ang bawat salita ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinataksil ang kanyang pandinig. Sa kabilang panig ng pintuan, ang mga kamay ni Yoliza ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang mainit na kaldero ng sinigang. Iyon ang paboritong luto ng kanyang asawa, maasim, malinamnam at punong-puno ng pagmamahal. Kanina lamang ay dinala niya ito ng may ngiti sa labi. Sabik na ibalita ang isang himalang nagaganap sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi lamang isa, kundi 3 anghel ang kasalukuyang tumitibok sa kanyang tiyan. Ngunit ang init ng kaldero ay tila unti-unting nananakit sa kanyang balat kasabay ng malakas na halahak ni Mama Lorna na nagmumula sa loob ng silid. "Sinabi ko na sa iyo, anak," wika ng matanda sa tono ng isang taong nagwagi sa sugal. "Ang babaeng yan ay pabigat lang. Tingnan mo si Ziriel, siya ang susi mo sa tagumpay. Isang pirma mo lang sa diborsyo at bayad na ang lahat ng utang natin. Magiging boss ka pa sa pinakamalaking kumpanya sa Manila. Bakit ka pa mananatili sa isang kusinerang amoy patis?" Narinig ni Yoliza ang kalasing ng mga baso, isang pagdiriwang ng pagtataksil habang siya ay nakatayo sa dilim. Ang bawat kataga ni Mama Lorna ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng kanilang 7 taong pagsasama. Ang pawis sa noo ni Yoliza ay humahalo sa luhang hindi niya mapigilan, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang liwanag sa loob ay nakasisilaw, sapat na upang makita niya si Kaylan na nakaupo sa tabi ni Jurel, ang babaeng itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ang mga kamay ni Jurel ay nakahawak sa braso ng kanyang asawa. Isang mapang uyam ng ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang mga dokumento at isang tumpok ng pera, ang presyo ng kanyang dangal. Walang imik na lumakad si Yoliza patungo sa gitna ng silid. Ipinatong niya ang kaldero ng sinigang sa harap ni Kaylan. Ang usok nito ay humalo sa mamahaling pabango ni Jurel, isang sagupaan ng 2 magkaibang mundo. "Yoliza, kanina ka pa ba dyan?" Nauutan na tanong ni Kaylan. May bakas ng gulat sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng tigas nang sulyapan siya ni Mama Lorna. Hindi sumagot si Yoliza. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kaylan, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal niya. Ngunit wala siyang nakita, kundi kasakiman at takot. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa. Bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Pakiramdam niya ay unti-unting namamanhid ang kanyang mga binti, tila nawalan ng lakas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong metal ay tila bumigat ng 100 kilo habang dahan-dahang dulas mula sa kanyang daliri. Sa isang marahang kilos, binitawan niya ito. Ang singsing ay tumama sa sahig, umiikot ng ilang sandali bago tuluyang huminto sa paanan ni Kaylan. "Lahat ng paghihirap ko para sa pamilyang ito, lahat ng sakripisyo ko para sa utang niyo. Ang halaga pala ay isang posisyon lang sa opisina?" Bulong ni Yoliza. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat na kaya magpabagsak ng isang gusali. Tumayo si Shuriel at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay nakasusuka. "Huwag ka nang magmalinyas, Yoliza. Hindi ka nabubuhay sa pag-ibig lang. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ka kailanman magiging sapat para sa kanya." Tiningnan ni Yoliza ang kaldero ng sinigang na ngayon ay lumalamig na. Ang pagkaing iyon
ang huling simbolo ng kanyang pagiging asawa. Tinalikuran niya sila nang hindi naglalabas ng anumang hiyaw. Walang dramatikong pagsamo, walang pagluhod sa harap ng mga taong nagnakaw ng kanyang pangarap. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Kaylan na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit agad itong pingatahimik ng matalim na boses ni Mama Lorna. Hayaan mo siya. Babalik din yan kapag nag-utom. Saan naman pupunta ang isang pulubing gaya niya? Lumabas si Eliza sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang dilim ng gabi ay tila na din katuwang niya sa kanyang pag-iisa. Sa bawat hakbang palayo sa bahay na yon, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang puso na tuluyang namamatay at nagiging bato. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding pagod at panghihina. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang malamig na hangin ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang kaisipang wala na siyang matuluyan, wala ng perang matitira, at may 3 buhay na umaasa sa kanya ay isang pasaning halos hindi niya makayanan. Tumingala siya sa langit, hinahayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Ang tanaw na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay kasing pait ng apdo. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang tapat na puso bago ito tuluyang sumuko sa lupit ng mundo? Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan at ang mga ilaw ng kalsada ay tila naging maliliit na tuldok na lamang. Sa kanyang huling sulyap, bago tuluyang magdilim ang lahat, nakita niya ang isang anino ng lalaking may hawak na payong na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Sino ang lalaking ito na handang sumuong sa ulan para sa isang babaeng itinapon na ng sariling pamilya? At ano ang kapalit ng pagsagit na ito sa kanyang buhay na tila wala nang bukas? Sino ang mag-aakalang ang isang basang sisiw na natagpuan ko sa kalsada ay siyang magiging katuwang ko sa pagliligtas ng maraming buhay? Ang mga salitang iyon ni Dr. Alon ay madalas magbalik sa gunita ni Eliza habang pinagmamasdan niya ang 3 munting anghel na mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang maliit ngunit malinis na silid. 7 taon na ang lumipas mula ng gabing tila katapusan na ng kanyang mundo. Ang ulan na dati ay simbolo ng kanyang pighati ay naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Sa loob ng 7 taon, ang bawat patak ng pawis ni Eliza sa harap ng nagbabagang kalan ay naging pundasyon ng kanyang pagbangon. Ang kanyang maliit na kainan, ang Eliza's Kusina, ay hindi lamang naging takbuhan ng mga nagugutom sa kanilang barangay, kundi naging simbolo rin ng kanyang danggal. Ang amoy ng bawang na iginisa at ang asim ng sinigang na kanyang niluluto araw-araw ay tila gamot na humihiilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. "Nay, ang bango po ng niluluto nyo!" Masayang bati ni Tala, ang panganay sa kanyang mga triplets, habang dahan-dahang lumalapit at humahalik sa kanyang pisingi. Kasunod nito sina Laya at ang bunsong si Dalisay, na kahit may kahinaan ang puso ay hindi nawawala ng tamis ng ngiti. Sabay-sabay na kinuha ng 3 bata ang kamay ni Alon, nakakapasok pa lamang sa pinto at idinampi ito sa kanilang mga no. Isang pagmamano na puno ng respeto para sa lalaking hindi lamang naging doktor nila, kundi naging sandigan din ni Eliza sa mga panahong tila hindi na niya kaya ang bigat ng mabuhat. "Kumusta ang mga bata, Eliza?" tanong ni Alon habang inilalapag ang kanyang gamit. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan na tila isang banayad na agos ng dagat. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, napansin ni Eliza ang isang bahid ng pag-aalala sa mga mata ng doktor. Lumapit si Tita Flora, ang kapitbahay na itinuring na niyang ina, habang may dalang balita na tila isang madilim na ulap na namumuo sa langit. "Eliza, totoo ba ang balita? Ang buong lugar na ito, gigibain na para sa isang malaking mall?" At ang sabi-sabi, ang arkitektong may hawak ng plano
ay isang sikat na kumpanya mula sa Makati. Napatigil si Uliza sa paghahalo ng kalyo. Ang hawak niyang sandok ay tila biglang bumigat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang kakaibang kaba na humahaplos sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na ang nakaraang pilit niyang ibinaon ay dahan-dahang humuhukay palabas. Huwag kayong mag-alala, Tita Flora. Hanggat narito tayo, hindi natin hahayaang makuha nila ang tanging tirahan na mayroon ang mga anak ko. Matigas na sabi ni Uliza, bagamat ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang gusaling, gawa sa salamin at bakal, isang lalaki ang nakatitig sa asul na papel na nakalatag sa kanyang mesa. Ang pirma ni Kaylan ay naroon, malinaw at matapang, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang proyektong ito ang magiging pinakamalaki sa kanyang karera, ngunit sa bawat guhit na ginagawa niya sa plano, tila may isang boses sa kanyang isipan na bumubulong ng isang pangalang pilit niyang kinakalimutan. Lumapit si Shirel sa kanya. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang babala. Isang linggo na lang, Kaylan, sisimulan na ang pagbuwag sa mga barong-barong na yon. Huwag mong sabihing nagpapalambot ka na naman dahil sa mga taong wala namang silbi sa lipunan. Hindi sumagot si Kaylan. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Hindi niya alam na sa dulo ng direksyong iyon, ang babaeng itinapon niya sa ulan ay handa ng harapin ang anumang bagyong darating. Ngunit ang hindi alam ni Uliza, ang papel na nilagdaan ni Kaylan ay hindi lamang plano ng isang gusali. Ito ay isang hatol na magdadala sa kanila sa isang pagtatagpong hindi niya inaasahan. Nang sumunod na umaga, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng Uliza's kusina. Isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento ang bumaba. Ang bawat hakbang nito patungo sa kuwan-an ay tila isang mabigat na padyak sa puso ni Uliza. Inilabas ng lalaki ang isang abiso. Ang selyo ng KX Prime Builders ay kasing kintab ng kasamaan. Ma'am, kailangan niyo na pong lisanin ang pwestong ito sa loob ng 3 araw. Ito ang utos ng aming punong arkitekto. Kinuha ni Uliza ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang pangalang nakasulat sa ibaba. Ang bawat letra ng pangalang Kailan ay tila naging apoy na nagpapaalab sa kanyang galit. Sabihin mo sa amo mo, wika ni Uliza sa tono na kasing talim ng kanyang kutsilyo. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay kayang bilhin ng pera niya. Lalo na ang buhay na itinayo ko mula sa putik na iniwan niya. Habang paalis ang sasakyan, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa gilid ng daan. Sa likod ng madilim na salamin nito, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa 3 bata na naglalaro sa harap ng kainan. Ang mga mata ni Kailan ay nanlaki nang makita ang bata na saktong-sakto ang hubog ng muka sa kanyang sarili. Ang lihim na 7 taon ay tila isang bumbang nakahanda ng sumabog. Sino ang mas mananaig? Ang ina na handang pumatay para sa kanyang mga anak o ang ama na ngayon lang napagtanto ang laki na kanyang nawala? At sa gitna ng lahat, ang maliit na si Dalisay ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat habang ang kanyang muka ay nawawalan ng kulay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng nakaraan, Uliza. Ang galit ay parang apoy na sumusunog sa bahay na pilit mong itinayo. Ang babala ni Tita Flora ay tila bulong na lang sa gitna ng ingay ng mga traktora at bulldozer na nakapaligid sa kanilang barangay. Si Uliza ay nakatayo sa tapat ng kanyang maliit na kainan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang pinagmamasdan ang mga lalaking nakasuot ng dilaw na helmet. Ang alikabok na nililikha ng mga makina ay humahalo sa bawat hininga niya, isang paalala na ang kanyang mundo ay muling binubura ng kapangyarihan ng pera. Sa loob ng isang marangyang sasakyan na nakaparada sa dikalayuan, si Kaylan ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis,
isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang harapan, ang plano ng gusali ay nakalatag, ngunit ang tanghing nakikita niya ay ang mukha ng batang lalaki kahapon. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagkunot ng noo na parang salamin ng kanyang sarili. Ano pang hinihintay mo, Kaylan? Iutos mo na ang pagbuwag. Mariing utos ni Jurel sa kabilang linya ng kanyang cellphone. Huwag mong hayaang masira ang schedule natin dahil lang sa isang maduming eskinita. Dahan-dahang binuksan ni Kaylan ang pinto ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng Yuliza's kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila bumibigat hanggang sa tumambad sa kanya ang babaeng 7 taon niyang hindi nakita. Hindi na ito ang Yuliza na iyakin at mahina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang tila nanggagaling sa kailaliman ng apoy. Ang kanyang suot na apron na may mansa ng toyo at harina ay tila isang baluti ng isang mandirigma. "Uliza!" Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Kaylan. Ang kanyang boses ay nanginig, isang tunog na hindi nararapat sa isang tanyag na arkitekto. "Engineer Kaylan!" Malamig na tugon ni Uliza. Hindi niya ginamit ang pangalang dati ay kanyang sinasamba. "Narito ka ba upang tapusin ang sinimulan mo 7 taon na ang nakalilipas? Ang sirain ang lahat ng natitira sa akin?" Hindi ko alam na ikaw ang nakatira rito." Pagtatanggol ni Kaylan, bagaman ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa loob ng kainan, naghahanap ng mga bata. Umalingaw-angaw ang isang malakas na tunog mula sa likuran. Ang pagbagsak ng isang pader sa kalapit na bahay. Ang lupa ay nayanig, at kasabay nito ang pagtakbo palabas ni Natala at Laya. Huminto ang 2 bata sa tabi ng kanilang ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanilang mga mata ay palaban. Naramdaman ni Kaylan ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang paningin ay nakapako sa 2 bata. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katotohanan. Sila ay kanya. Ang mga anak na itinapon niya bago pa man sila isilang. "Sila ba?" Ang tanong ni Kaylan ay hindi natapos. "Sila ay mga anak ko," putol ni Yuliza. "Mga anak ko sa hirap, sa gutom, at sa bawat gabing wala kaming masandalan, habang ikaw ay nagpapakasarap sa kama ng iba. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa kanila." Biglang lumabas si Dr. Alon mula sa loob, dala ang isang maliit na oxygen tank para kay Dalisay na kasalukuyang nagpapahinga. Agad siyang tumayo sa tabi ni Yuliza. Ang kanyang balikat ay naging pananggalaban sa presensya ni Kaylan. Ang kanyang tingin ay puno ng otoridad at proteksyon. "Kailangan ng katahimikan ng pasyente ko, engineer," wika ni Alon sa tono na kasing talim ng kanyang scalpel. "Ang bawat ingay at stress na idinudulot niyo rito ay panganib sa buhay ng isang batang may sakit sa puso. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga awtoridad." Ang salitang sakit sa puso ay tumama kay Kaylan na parang isang sampal. Ang kanyang anak ay may sakit? Ang kanyang dugo ay nagdurusa habang siya ay nagtatayo ng mga palasyo para sa mga taong walang pakialam sa kanya? Napaatras si Kaylan. Ang kanyang mga tauhan ay naghihintay ng hudyat, ngunit ang kanyang kamay ay hindi na kayang ituro ang utos ng demolisyon. Ang kanyang konsensya na 7 taon niyang pinatahimik ay nagsisimulang sumigaw ng napakalakas. "Tumigil ang lahat!" sigaw ni Kaylan sa kanyang mga tauhan. "Itigil ang trabaho sa area na ito. Ngayon din!" Ang mga makina ay unti-unting namatay. Iniwan ang lugar sa isang nakabibinghing katahimikan. Tumingin si Kaylan kay Yuliza. Isang pagsamong hindi niya mabigkas ng salita. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang pagtalikod ng babaeng kanyang sinira. Habang naglalakad si Yuliza pabalik sa loob, ang kanyang puso ay nadudurog din.
Ang makita ang mukha ng lalaking nanakit sa kanya ay parang pagbukas ng isang sariwang sugat. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Para kay Dalisay, para sa hustisya. Sa loob ng kanyang opisina sa Makati, si Shirel ay nakatitig sa monitor ng kanyang CCTV sa site. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling lamesa habang pinapanood ang kanyang asawa na tila nagmamakaawa sa harap ng isang dukhang babae. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang imperyong itinayuho, Kaylan? Bulong ni Shirel sa madilim na silid. Kung hindi ko makukuha ang katapatan mo, walang makakakuha sa iyo, kahit ang mga batang yan. Isang tawag ang ginawa ni Shirel. Gawin niyo na ang plano. Siguraduhin niyong mawawala ang lahat ng ebidensya ng nakaraan ni Kaylan, kahit anong mangyari. Ano ang planong inihanda ni Shirel upang tuluyang burahin ang pamilya ni Yuliza? At hanggang kailan kayang protektahan ni Kaylan ang mga anak na kanyang pinabayaan, na yung ang panganib ay nagmumula sa mismong kumpanyang kanyang pinadlilingkuran. Ang gabi ay muling bumalot sa barangay, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay may dalang panganib na mas masahol pa sa ulan at demolisyon. Hindi mo mababago ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapatigil sa mga makina, Kaylan. Ang mga sugat na iniwan mo ay hindi kailanman magagamot ng isang utos. Ang boses ni Yuliza ay nananatiling matatag habang nakatayo siya sa loob ng kanyang maliit na kusina, malayo sa ingay ng mga tauhan ni Kaylan na kasalukuyang nagliligpit ng kanilang mga gamit. Ang bawat hakbang ni Kaylan sa labas ng kanyang pintuan ay parang isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing wala siyang masandalan. Sa labas, sa ilalim ng tirik na araw, si Kaylan ay nakatayo pa rin sa gitna ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pintuan kung saan pumasok si Yuliza kasama ang mga bata. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok nito ay sumasabay sa alaala ng kanyang pagtalikod 7 taon na ang nakalilipas. Engineer, kailangan nating bumalik sa opisina. Hinahanap na kayo ni Ma'am Shuriel. Pag-udyok ng kanyang asistant. Ngunit tila bingi si Kaylan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ubo ni Dalisay na nagmumula sa loob ng bahay. Dahan-dahang lumapit si Kaylan sa bintana ng kainan. Doon, nakita niya si Yuliza na maingat na pinupunasan ang noo ni Dalisay ng isang basang bimpis. Ang bawat galaw ni Yuliza ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng kanyang mansyon sa Makati. Yuliza, pakiusap, hayaan mo akong tumulong. Bulong ni Kaylan, sapat na upang marinig ng babaeng nasa loob. Tumigil si Yuliza sa kanyang ginagawa. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila tumigas. Tumulong? Pagkatapos mo sirain ang lahat? Ang tulong mo ay parang lason na binalot sa asukal, Kaylan. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na masuka ako sa harap mo. Sa kabilang banda, si Dr. Alon ay naghahanda ng mga gamot para kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Kaylan sa labas ng bintana. May halong babala at pagkamuhi ang kanyang tingin. Alam niya ang kwento ni Yuliza. Alam niya ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng babaeng kanyang lihim na minamahal. Ang presensya mo rito ay nagpapataas ng blood pressure ng pasyente ko. Mariing sabi ni Alon habang lumalapit sa bintana upang isara ang kortina. Kung tunay kang may malasakit, lalayo ka. Huwag mong gamitin ang sakit ng anak mo para pakalmahin ang konsensya mong may sakit din. Napasara ang kortina sa harap ni Kaylan. Ang mundong kanyang sinayang ay tuluyan nang nagsara sa kanyang harapan. Napayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid sa opisina ng KX Prime Builders,
Si Ziriel ay nakatitig sa mga litratong kuha ng kanyang tauhan. Ang mga litrato ni Kaylan na nakatingin sa mga bata ng may pagnanasa at pagsisisi, ang kanyang mukha ay namumula sa galep. Ang kanyang pagiging baog ay isang sugat na muling binuksan ng pagkakaroon ng anak ni Yuliza. Akala mo ba ay mananalo ka, Yuliza? Isang hamak na kusinera laban sa isang reyna? Pagnangalit ni Ziriel. Kinuha niya ang kanyang telpono at tinawagan ang kanyang abogado. Ihanda ang mga dokumento para sa foreclosure ng lupang iyon at tawagan mo si Mama Lorna. Sabihin mo sa kanya, oras na para kolektahin ang kanyang utang na loob. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Yuliza's kusina. Ang tunog ng mamahaling sasakyan ay muling nabulabog sa tahimik na eskinita. Bumaba si Mama Lorna, suot ang kanyang magarbo, ngunit luma ng alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Yuliza, iha, kamusta ka na? Bungad ni Mama Lorna habang nagpapapaypay. Narinig ko ang nangyayari rito. Naparito ako upang ayusin ang lahat. Alam mo naman, mahal ko ang mga apo ko. Napatigil ang lahat sa pagkain sa loob ng kuwanan. Ang mga bata ay nagtago sa likod ni Yuliza. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mama Lorna ay tila isang babala ng panganib sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas. Wala kang apo rito, Lorna. Matigas na sagot ni Yuliza. Ang mga anak ko ay walang lola na nagbenta sa kanila para sa pera 7 taon na ang nakalilipas. Umalis ka bago ko gamitin ang mainit na sabaw na ito para palayasin ka. Ngunit hindi na tinag si Mama Lorna. Mumiti siya ng nakakaloko. Huwag kang masyadong matapang, Yuliza. Ang lupang tinatayuan mo ay hindi sayo. At ang kumpanya ni Kaylan. Sila na ang may-ari ng utang ng may-ari ng lupang ito. Isang salita ko lang kay Jurel, at bukas na bukas din, nasa kalsada na kayong muli. Naramdaman ni Yuliza ang tila paglamig ng kanyang dugo. Ang bitag ay dahan-dahang nagsasara. Ang kanyang mga kamay ay napahawak ng mahigpit sa kanyang apron. Ano ang gusto mo? Tanong ni Yuliza sa mahinang boses. Simple lang, sagot ni Mama Lorna habang lumalapit at bumubulong. Ibigay mo sa amin ang mga bata. Ipapagagot namin si Dalisay sa Amerika. Mabubuhay sila bilang mga prinsipe at prinsesa. At ikaw? Bibigyan kita ng sapat na pera para magsimula muli sa probinsya. Malayo sa anak ko. Ang alok ni Mama Lorna ay parang isang lason na inihahain sa isang ginintuwang pinggan. Ang buhay ng kanyang anak kapalit ng kanyang pag-alis. Ang kanyang puso ay nagdurusa sa pagitan ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pangangailangan. Sa labas, si Kaylan ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kumpanya, hindi alam ang tindi ng panggigipit na ginagawa ng kanyang sariling ina at asawa. Sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo upang protektahan si Yuliza. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang sariling pamilya ang siyang naglalagay ng lubid sa leeg ng babaeng nais niyang iligtas. Anong desisyon ang gagawin ni Yuliza? Isasakripisyo ba niya ang kanyang pagiging ina para sa kaligtasan ng buhay ni Dalisay? O lalaban siya hanggang sa huli, kahit ang kalaban niya ay ang buong mundo? Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa ginto, Lorna. At ang mga anak ko ay hindi mga ari-arian na maaari mong tawaran. Mariing binitawan ni Yuliza ang mga salitang ito habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pot. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, tila isang bulkan na anumang sandali ay sasabog. Ang bawat sentimo ng pera na inaalok ni Mama Lorna ay tila mga dumi na nagpapasuka sa kanyang kalooban. Ngunit si Mama Lorna, sa halip na matakot, ay lalong lumapit. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang labaha. Pag-isipan mong mabuti, Yuliza. Tingnan mo si Dalisay. Ang bawat ubo niya ay bawas sa buhay niya.
Kaya mo bang panuurin ang sarili mong anak na unti-unting nauubusan ng hininga dahil lamang sa pride mo? Huwag kang maging makasarili. Napatigil si Yuliza. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang pinakamahina na bahagi. Napalingon siya sa loob ng bahay kung saan nakahiga si Dalisay, namumutla at tila isang lantang bulaklak. Ang bawat tibok ng puso ni Yuliza ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang pagiging ina ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malupit na pagsubok. Sa kabilang banda, si Kaylan ay kasalukuyang nasa kanyang opisina, hindi mapakali. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga bata. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang hanapin ang mga dokumento ng demolisyon sa barangay ni Yuliza. Doon niya natuklasan ang isang lihim na folder sa system ng kumpanya. Isang folder na may pangalang Project Erase. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang folder ay naglalaman ng mga bank transfer records ni Jurel patungo sa kanyang ina, si Mama Lorna, sa loob ng nakaraang 7 taon. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Binayaran ni Jurel ang kanyang ina upang paghiwalayin sila ni Yuliza noon. At hanggang ngayon, ang kanyang ina ay patuloy na tumatanggap ng pera upang gipitin ang babaeng kanyang minahal. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, bulong ni Kaylan. Ang kanyang galit ay unti-unting naglalaboy, ngunit kailangan niyang maging maingat. Alam niyang kontrolado ni Cheryl ang bawat kilos niya. Samantala, sa loob ng mansyon, si Cheryl ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na kailanman ay hindi nagkaroon ng buhay. Ang kanyang inggit kay Yuliza ay naging isang uri ng kabaliwan. Kung hindi ako magkakaroon ng anak, walang magkakaroon, lalo na ang babaeng yon. Wika niya sa kanyang sarili habang may hawak na isang maliit na botelya ng gamot. Kinagabihan, habang ang buong barangay ay natutulog, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa Eliza's kusina. Si Kaylan ito. Hindi siya makatulog hanggat hindi niya nasisiguro ang kaligtasan ni na Eliza. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nakita niya si Eliza na nakaupo sa labas ng kanyang pintuan, nakatingin sa langit habang umiiyak ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kanyang dinadala. Lumapit si Kaylan, ngunit nanatili sa dilim upang hindi siya makita. Sorry, Yuliza. Sorry. Bulong ni Kaylan sa hangin. Ang kanyang tinig ay nabaon sa ingay ng mga kuliglig. Doon niya ipinangako sa sarili na kukunin niya ang lahat ng ebidensya laban kay Jurel, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling karera at pangalan. Ngunit ang hindi alam ni Kaylan, may isang pares na mga mata ang nagmamasid sa kanya mula sa loob ng isang itim na kotse sa dulo ng kalye. Si Jurel ito. Ang kanyang hinala ay napatunayan na. Ang kanyang asawa ay bumabalik pa rin sa babaeng kanyang kinamumuhian. Tapusin na ang paghihintay. Utos ni Jurel sa kanyang tauhan sa pamamagitan ng telepono. Kunin ang bata, ngayong din. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ni Yuliza ay umalingaw-ngaw sa buong barangay, isang sigaw na puno ng takot at pighati. Darisay! Ang anak ko! Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihirap. Ang panganib ay narito na. At ang laro ng paghihiganti ni Jurel ay nagsisimula pa lamang. Huwag ang anak ko! Pakiusap! Kunin niya na ang lahat! Huwag lang si Dalisay! Ang boses ni Yuliza ay tila isang sugatang hayop na nagmamakaawa sa gitna ng madilim na eskinita. Ngunit ang mga lalaking nakasuot ng maskara ay walang pandinig. Mabilis nilang isinakay ang nanghihinang bata sa isang van na walang plaka. Ang bawat pagpait-aas ng boses ni Yuliza ay sinasakal lang usok ng mabilis na humaharurot na sasakyan.
Naiwan si Yuliza sa gitna ng kalsada. Nakaluhod. Ang kanyang mga palad ay nakabaon sa magaspang na semento hanggang sa dumugo ang kanyang mga kuko. Ang kanyang puso ay tila binunot mula sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, sina Tala at Laya ay umiiyak ng malakas. Pilit na hinihila ang damit ng kanilang ina. "Mama, si Dalisay po! Ang kapatid namin!" Hikbi ni Laya. Mabilis na lumabas si doktor. Alon mula sa kanyang klinika, ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Inalalayan niya si Uliza, ngunit ang babae ay tila nawala na sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila isang rebulto ng pighati. "Alon, ang anak ko, may sakit siya sa puso. Hindi niya kakayanin ang takot." Bulong ni Uliza. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Hahanapin natin siya, Uliza. Pang-ako." Mariin sabi ni Alon, bagaman ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa galit. Samantala, sa loob ng isang abandonadong bodega sa dulo ng pantalan, si Sheriel ay nakatayo sa harap ni Dalisay. Ang bata ay nakahiga sa isang maruming kama. Mabilis ang paghinga at namumutla ang mga labi. Ang bawat boses ng ubo ng bata ay tila musika sa pandinig ng baliw na babae. "Huwag kang mag-alala, munting anghel," wika ni Sheriel habang hinahaplos ang buhok ng bata ng may halong pot. "Ikaw ang magiging susi upang tuluyang mabulok ang kaisipan ng iyong ina. At kapag wala na siya, wala na ring hadlang sa amin ni Kaylan." Sa kabilang banda, si Kaylan ay mabilis na nagmamaneho patungo sa bahay ni Yuliza matapos marinig ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa gitna ng kalsada, hinarangan siya ng sasakyan ng kanyang ina. "Kaylan! Saan ka pupunta?" Sigaw ni Mama Lorna habang bumababa ng sasakyan. "Hayaan mo na ang batang yon. Kasalanan ito ng ambisyon mo. Sumunod ka sa akin. Aayusin natin ang gulo ni Sheriel bago pa malaman ng publiko." "Aayusin?" Galit na sigaw ni Kaylan. "Alam niyo ba ang ginawa niyo? Isang bata ang nanganganib ang buhay. Isang bata na dugo at laman ko. Umalis kayo sa harap ko, ma, bago ko makalimutang ina ko kayo." Itinulak ni Kaylan ang kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo, iniwan ang kanyang inang tulala sa gitna ng daan. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalaban. Saan dinala ni Sheriel ang bata? Biglang na-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Kung gusto mong makita ang lihim mo, pumunta ka sa lumong bodega sa Pier 4. Mag-isa ka lang." Alam ni Kaylan na ito ay isang bitag, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang pagiging henihat ay nagtapos na sa gabing ito. Sa loob ng Yuliza's kusina, si Yuliza ay dahan-dahang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang maruming apron. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. "Hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko sa kamay ng isang babaeng walang puso," wika ni Yuliza kay Alon. "Alon, tawagan mo ang media. Hindi lang ang pulis ang kailangan natin. Kailangan nating ipakita sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang Zirel." "Delikado ang gagawin mo, Yuliza," babala ni Alon. "Mas delikado ang isang inang wala ng takot mawalan," sagot ni Yuliza. Ang bawat hakbang ni Uliza patungo sa kalsada ay tila isang martsa ng digmaan. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa lupa o sa pera, kundi tungkol sa hininga ng isang batang walang malay. Sino ang unang makakarating sa bodega? Si Kaylan ba, na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang pagkakamali? O si Uliza, na may dalang galit ng sandaang bagyo? At kakayanin ba ng mahinang puso ni Dalisay ang tensyon ng gabing ito? Ang gabi ay tila mas lalong dumidilim at ang amoy ng dagat sa Pier 4 ay may halong amoy ng paparating na trahedya.
Hindi ako hihingi ng tawad sa isang mundong ninakawan ako ng lahat. Ngayong gabi, ang katotohanan ang maniningil sa inyo. Ang boses ni Eliza ay hindi nanginginig habang nakaharap siya sa kamera ng isang kilalang news reporter sa labas ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay tila mga hiyas na pinatigas ng galit. Sa likod niya, si Doktor Alon ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing kalasag laban sa mga mapanuring tingin ng mga tao. Sa loob ng ilang minuto, ang mukha ni Eliza ay napanood sa bawat telebisyon at cellphone sa buong bansa. Isinalaysay niya ang 7 taong pagtataksil, ang pang-aapi ni Mama Lorna, at ang malupit na pagdukot ni Jirel sa kanyang anak na may sakit sa puso. Ang social media ay sumabog sa galit. Ang inang palaban ay naging simbolo ng bawat Pilipinang inaapi. Samantala sa Pier 4, si Kaylan ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga kalawanging container. Ang bawat kalansing ng bakal sa paligid ay nagpapakaba sa kanya. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa kumpanya at kay Jirel. "Nandito na ako, Jirel! Ilabas mo ang anak ko!" Sigaw ni Kaylan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Mula sa itaas na palapag, lumitaw ang anino ni Jirel. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawala na sa katinuan. Sa kanyang tabi, ang maliit na si Dalisay ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nakalaylay at ang kanyang mga labi ay kulay asul na dahil sa hirap sa paghinga. "Akala mo ba ay matatakot mo ako sa drama ng asawa mo sa TV?" Tawa ni Jirel, isang tunog na kasing talim ng basag na salamin. "Lahat ng ito ay akin, Kaylan. Ang pangalan mo, ang yaman mo, pati ang hininga ng batang yan. Akin lang." "Wala nang sayo, Jirel," mahinahong sagot ni Kaylan habang dahan-dahang lumalapit. "Ang lahat ng bank transfers mo kay Mama, ang mga pekeng dokumento ng lupa, lahat ay nasa kamay na ng awtoridad. Tapos na ang laro." Napatigil si Jirel. Ang kanyang muka ay namutla, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanganib na ngiti. "Kung ganoon, wala na rin akong rason para itira ang batang ito." Sa isang iglap, inilabas ni Jirel ang isang maliit na patalim at itinutok ito sa leeg ni Dalisay. Sa labas ng bodega, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimulang lumapit, kasunod ang pagdating ng sasakyan ni Eliza at Alon. "Huwag!" sigaw ni Eliza habang mabilis na tumatakbo papasok sa bodega. Hindi pinapansin ang mga babala ng mga pulis. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang hinahanap ang kinaroroonan ng kanyang anak. Nakita ni Eliza ang eksena mula sa ibaba. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang patalim na malapit sa balat ni Dalisay. Ngunit sa halip na sumigaw, tumayo siya ng matuwid. "Jirel, tingnan mo ako!" sigaw ni Eliza. "Ako ang kalaban mo, hindi ang bata. Ang galit mo ay para sa akin, dahil mayroon ako mga bagay na kahit kailan ay hindi mo mabibili ng pera mo. Ang pag-ibig ng mga anak ko at ang dangal na hindi mo kailanman magkakaroon." Habang abala si Jirel sa pakikipag-usap kay Eliza, si Kaylan ay palihim na umakyat sa hagdanang bakal sa likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panalangin. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang misyon. Ang iligtas ang kanyang dugo at laman, kahit ito na ang huling bagay na gagawin niya sa mundo. Isang malakas na putok ng kidlat ang gumuhit sa langit, kasabay ng mabilis na pagkilos ni Kaylan. Sinugaban niya ang braso ni Jirel, at ang dalawa ay nagpabuno sa madilim na sahig ng bodega. "Takbo, Dalisay! Takbo!" sigaw ni Kaylan habang pilit na pinipigilan ang nagwawalang si Jirel. Nayanig ang buong bodega sa tindi ng labanan, habang si Eliza ay mabilis na umaakyat upang salubungin ang kanyang anak.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Isang huling sigaw ng desperasyon mula sa isang babaeng nawala na ng lahat. Sino ang unang makakabitaw sa labanang ito? Maililigtas ba ni Eliza ang anak bago tumigil ang mahinang puso nito? At ano ang magiging kapalit ng huling sakripisyo ni Kaylan sa gitna ng nagnangalit na bagyo? Ang gabi ng Pier 4 ay hindi lamang magiging saksi sa isang krimen, kundi sa isang muling pagkabuhay ng paninindigan. Bitiwan mo ang anak ko, Jirel. Ako ang harapin mo, huwag ang isang batang walang laban. Ang sigaw ni Eliza ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng madilim na bodega. Tila isang kulog na nagpapatigil sa oras. Ang bawat hakbang niya sa kalawanging sahig ay puno ng bigat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sa itaas, nakita niya ang anino ng trahedya. Ang kanyang anak na si Dalisay, namumutla at halos hindi na humihinga, habang ang patalim ni Jirel ay nakadikit sa manipis nitong balat. Si Kaylan, na nasa likuran ni Jirel, ay sumunggab ng buong lakas. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakatuon sa pagligtas sa bata. Jirel, tama na! Huwag mong idamay ang bata! Ang galit na hiyaw ni Kaylan habang pilit na inaagaw ang kutsilyo. Nagpabuno ang dalawa sa gilid ng mataas na pasarela. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa bakal ay tila isang babala ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakatakas si Dalisay at gumapang patungo sa hagdanan, kung saan sinalubong siya ni Eliza ng may mahigpit na yakap at mga luha ng pasasalamat. Dalisay, salamat sa Diyos, anak. Bulong ni Eliza habang idinidikit ang kanyang pisngi sa malamig na noo ng bata. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang. Isang matalim na tunog ng pagbaon ng bakal sa laman ang narinig sa buong bodega. Napahinto ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging yelo. Dahan-dahang napabitaw si Jirel sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na duguang-duguan. Si Kaylan ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang puting polo ay dahan-dahang kinukulayan ng pula. Sa kanyang pilit na pagharang sa saksak na para sana kay Dalisay o Eliza, ang kanyang sariling likod ang naging panangga. Kailan? Ang tili ni Eliza ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat alaala ng kanilang 7 taon, ang bawat sakit at ang bawat pangarap ay tila bumalik sa isang iglap habang pinapanood niyang bumagsak ang lalaki sa sahig. Nagawa ko rin, tiutao ni Kaylan. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Nailigtas ko ang mga anak natin. Sa kabilang panig, ang mga pulis ay mabilis na umakyat at kinidnap ang nagwawalang si Jirel. Hindi! Akin siya! Akin si Kaylan! Ang hiyaw ng baliw na babae habang kinakaladkad palayo, ang kanyang marangyang buhay ay tuluyan ng gumuho sa gitna ng dumi at kalawang ng bodega. Mabilis na lumapit si Dr. Alon at Eliza sa duguang si Kaylan. Ang mga kamay ni Eliza ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa likod ng kanyang asawa. Ang bawat patak ng dugo ni Kaylan sa kanyang mga palad ay tila isang kabayaran sa 7 taon ng kanyang pagdurusa. Huwag kang pipikit, Kaylan! Pakiusap! Lumaban ka! Hikbi ni Eliza. Kailangan ka pa ng mga bata. Kailangan ka pa ni Natala at Laya. Tumingin si Kaylan sa mga mata ni Eliza, isang tingin na puno ng pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na ngayon lamang niya naintindihan ng lubos. Eliza, ang sinigang gusto kong matikman ulit. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang kanyang hininga ay naging mababaw. Dalhin niyo siya sa ambulansya, na yun din!
Sigaw ni Alon sa mga medik na kapapasok pa lamang. Ang bawat hakbang ng mga ito ay tila isang karera laban sa kamatayan. Naiwan si Yuliza sa gitna ng bodega. Yakap ang kanyang 3 anak na ngayon ay nagsisiksikan sa kanyang paligid. Ang ulan sa labas ay nagsimulang tumila at ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa mga butas ng bubong. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot para sa buhay ni Kaylan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang kapalit nito ay isang buhay na nakalubog sa panganib. Mabubuhay pa ba ang lalaking naging sanhi ng kanyang pighati upang maging bahagi ng kanyang muling pagbangon? O ang sakripisyong ito ang magiging huling alaala ni Kaylan sa puso ng pamilyang kanyang tinalikuran? Ang amoy ng bakal at dugo ay unti-unting napapalitan ng amoy ng basang lupa, isang tanda na ang bawat katapusan ay may dalang bagong simula, gaano man ito kasakit. Ang buhay ay parang usok ng kandila, isang ihip lang ng tadhana ay maaari itong maglaho sa dilim. Ang boses ni Dr. Alon ay puno ng bigat habang nakatayo siya sa labas ng intensive care unit. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila naging isang walang katapusang kalsada ng paghihintay para kay Yuliza. Ang bawat segundo ng pagtakbo ng orasan sa dingding ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang kaba. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling may bahid ng tuyong dugo ni Kaylan, isang markang hindi niya magawang hugasan dahil sa takot na baka kasabay nito ay ang pagkawala ng huling koneksyon niya sa lalaki. Sa loob ng silid, si Kaylan ay nakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang katawan ay napaliligiran ng mga makina na nagbibigay ng artipisyal na hininga. Ang bawat beep ng monitor ay tila isang mahinang tinig na nagsasabing narito pa siya, kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila naglalakad na sa kabilang pampang. Yuliza, kailangan mo magpahinga. Marahang pakiusap ni Alon habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Ligtas na ang mga bata. Sina Tala, Laya at Dalisay ay mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Tapos na ang gulo. Hindi pa tapos, Alon. Teutao ni Yuliza. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa salamin ng pinto ng ICU. Hindi pa tapos hanggat hindi niya nakikita ang mga anak niya na ligtas. Hindi siya pwedeng mamatay ng puno ng pagsisisi ang puso niya. Samantala, sa isang selda sa presinto, si Sheriel ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa pader habang patuloy na bumubulong ng pangalan ni Kaylan. Ang kanyang karangyaan ay naging karsel, at ang kanyang inggit ay naging kanyang sariling bitayan. Ang balita ng kanyang pagbagsak ay naging headline sa bawat pahayagan, isang babala sa lahat na ang bawat masamang gawa ay may katapat na paniningil. Sa dulo ng pasilyo ng ospital, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad. Si Mama Lorna ito. Ang kanyang mga alahas ay wala na, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 anyos sa loob ng isang gabi. Nakita niya si Yuliza mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumapit ng may kayabangan. Huminto siya, yumuko, at nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay dahil sa mga kasalanan siya mismo ang nagtanim. Yuliza, tawag ni Mama Lorna sa boses na puno ng panginginig. Patawarin mo ako, patawarin niyo ako. Tiningnan siya ni Yuliza ng matagal. Walang galit, walang poot, kundi isang malalim na paghahabag. Lorna, hindi ang tawad ko ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay harapin ang bawat luhang idinulot mo sa amin. Ang katarungan ay hindi natatapos sa paghingi ng paumanhin.
Lumipas ang 3 araw ng katahimikan hanggang sa isang hapon. Ang mga daliri ni Kaylan ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay bumukas, sinalubong ng puting kisame at ng mukha ni Eliza na tila isang anino mula sa kanyang nakaraan. Eliza? Ang kanyang unang salita ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Eliza, ito ay mas malakas pa sa isang sigaw ng tagumpay. Narito ako, Kaylan. Ligtas ang mga bata. Ligtas na tayo! Tugon ni Eliza habang hinahawakan ang malamig na kamay ng asawa. Pilit na ngumiti si Kaylan, bagaman ang bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang likuran. Ang mga binti ko, hindi ko maramdaman. Napatigil si Eliza. Ang balita ni Dr. Alon tungkol sa pinsala sa spinal cord ni Kaylan ay isang katotohanang kailangan nilang harapin. Ngunit sa halip na maiyak, hinigpitan ni Eliza ang hawak sa kanyang kamay. Hindi mahalaga kung hindi ka makalakad, Kaylan. Ang mahalaga ay nakatayo na ang iyong danggal. Ang mahalaga ay nandito ka pa. Ang katarungan ay naibigay na. Ngunit ang bawat sugat ay may peklat na maiiwan. Mabubuo pa ba ang pamilyang winasak ng 7 taon ng lihim at kasinungalingan? At sa pagitan ng pag-aalaga ni Alon at ng pagsisisi ni Kaylan, saan mahahanap ni Eliza ang kanyang sariling kaligayahan? Ang gabi ay lumipas at ang sikat ng araw sa bintana ng ospital ay nagbibigay ng bagong kulay sa silid. Ang bawat hininga ay isang pagkakataon. At ang bawat pagkakataon ay isang hakbang patungo sa paghilom. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa may sala, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng pot. 1 taon ang mabilis na lumipas mula ng madugong gabi sa Pier 4. Ang Eliza's kusina ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Ito na ngayon ay isang maunlad na kainan na dinadayo ng marami dahil sa sarap ng kanilang sinigang at sa kwento ng katatagan ng may-ari nito. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa mga bagong pinturang pader ng kainan, habang ang halimuyak ng sariwang sampalok ay humahalo sa simoy ng hangin. Sa isang sulok ng hayden, malapit sa mga tanim na gulay, makikita ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Si Kaylan ito. Ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o kasakiman. Hawak niya ang isang maliit na pait at piraso ng kahoy. Dahan-dahang inuukit ang isang maliit na bangkang laruan para sa mga bata. Ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng bilyon-bilyong halaga ng mga kontrata, ay masaya na ngayon sa paglikha ng mga simpleng bagay na nagpapatawa sa kanyang mga anak. Papa, tingnan mo ang ginawa ko sa school! Sigaw ni Laya habang tumatakbo patungo sa kanya, dala ang isang drawing ng isang pamilyang magkakasama sa ilalim ng isang malaking puno. Ngumiti si Kaylan at hinaplos ang ulo ng bata. Napakaganda, anak, gaya ng iyong ina. Sa kabilang bahagi ng harden, si Eliza ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang babaeng yumuyuko sa harap ng mga mapang-aping mata. Lumapit sa kanya si Dr. Alon na nakasuot na ngayon ng kanyang puting Amerikana at iniyabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sobra ka na namang nagtatrabaho, Eliza. Biro ni Alon habang may malambot na tingin sa kanyang mga mata. Ang kanilang pagkakaibigan ay dahan-dahang lumalim sa loob ng 1 taon. Isang relasyong itinayo sa pundasyon ng respeto at tunay na pagmamahal. Tumingin si Eliza kay Kaylan na masayang nakikipaglaro sa mga bata at pagkatapos ay bumaling kay Alon. Ang bawat pagod ay sulit, Alon, dahil sa wakas, nakakahinga na kaming lahat ng maluwag. Samantala, sa isang malayang probinsya, si Mama Lorna ay nakatira sa isang maliit na dampa.
Ang kanyang mga kamay na dati ay puro ginto ay magaspang na ngayon dahil sa paglalabada para sa kanyang mga kapitbahay. Sa gabi, bago siya matulog, tinitingnan niya ang isang lumang litrato ni Kaylan at umiiyak. Ito ang kanyang sentensya. Ang mabuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon, malayo sa mga apo na kailanman ay hindi niya nakilala ng tapat. Isang hapon, habang naghahanda ng hapunan, lumapit si Eliza kay Kaylan at inilapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang sa kanyang harap. Ang usok nito ay bumabalot sa kanilang dalawa, tila isang kumot ng kapatawaran. "Kaylan, luto na ang paborito mo," marahang sabi ni Eliza. Tumingala si Kaylan. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. "Salamat, Eliza. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng 7 taon kong pagkabulag, inayaan mo pa rin ako maging bahagi ng buhay niyo. Pinatawad na kita, Kaylan. Hindi dahil sa nararapat ka, kundi dahil ang mga anak natin ay nararapat sa isang amang marunong magsisi, at ang puso ko ay nararapat sa kapayapaan." Tugon ni Eliza ng may ngiti. Kumain si Kaylan ng unang subo, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lasa ng pamilya. Hindi ito matamis, hindi rin ito puro asim, kundi isang timpla ng lahat ng hirap at ligayang kanilang pinagdaanan. Habang lumulubog ang araw, ang buong pamilya ay nagsama-sama sa iisang lamesa. Sina Tala, Laya at si Dalisay na malusog na ngayon ay masayang nagkukwentuhan. Si Alon ay nasa tabi ni Eliza at si Kaylan ay nasa kabilang dulo, masaya sa kanyang bagong tungkulin bilang tagapagtanggol sa anino. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang bawat peklat ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng kanilang kwento. Isang kwento ng isang babaeng hindi sumuko, ng isang lalaking natutong magmahal ng totoo, at ng isang pamilyang napatunayan na ang pag-ibig kapag hinaluan ng patawad ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Tapos na ang paghihigante. Ngayon, ang tanging natitira ay ang tamis ng muling pagsisimula sa ilalim ng isang langit na puno ng mga bituin ng pag-asa. Ang bawat huling pahina ay hindi dulo, kundi isang pinto patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa loob ng isang taon, ang ingay ng mga bulldozer at ang takot sa demolisyon ay napalitan ng tunog ng mga tawanan at ang kalansing ng mga plato sa Eliza's kusina. Ang barangay na dati ay balot ng alikabok ay isa na ngayong komunidad na puno ng buhay, kung saan ang kwento ni Eliza ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat inang nakikipaglaban para sa kanilang mga anak. Nakamit na ba ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi ito nangyari sa isang gabi. Ang kapatawaran ni Eliza kay Kaylan ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay isang pagpapalaya. Pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Hinayaan niyang maging bahagi si Kaylan ng buhay ng mga bata dahil alam niyang ang kailangan ng kanyang mga anak ay isang amang nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng pagkakamali. Si Kaylan, sa kabilang banda, ay nahanap ang kanyang tunay na halaga hindi sa taas ng mga gusaling kanyang itinayo, kundi sa pag-ukit ng mga ngiti sa mukha ni Tala, Laya at Dalisay. Nahanap na ba ang kapayapaan? Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Eliza ay patunay ng isang pusong nahanap na ang kanyang hantungan. Sa piling ni Dr. Alon, naramdaman niya ang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na handang maghintay at magbantay sa gitna ng bawat bagyo. Ang kanilang ugnayan ay parang isang mahinahong awit na nagbibigay ng lakas sa kanyang bawat paggising. Ano ang bayhak na iniwan ng kwentong ito? Itinuro sa atin ni Eliza na ang isang babae ay maaaring mabasag, ngunit ang bawat piraso niya ay maaaring maging matulis at matatag upang protektahan ang kanyang minamahal. Itinuro sa atin ni Kaylan na ang pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak,
kundi ang paggawa ng tama sa bawat araw na natitira sa atin. At itinuro sa atin ni Jirel at Mama Lorna na ang kapangyarihan at pera ay walang saysay kung ang puso ay bulok at puno ng kasakiman. Sa huli, ang lasa ng sinigang ni Eliza ay nananatiling maasim ngunit may tamis ng tagumpay. Ito ang lasa ng isang pamilyang dumaan sa apoy ngunit lumabas na mas matibay at mas makinang. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa langman. Ito ay tungkol sa sakripisyo, paninindigan at ang tapang na muling magtiwala pagkatapos ng lahat ng pait. Ang gabi ay payapa na sa Eliza's kusina. Habang pinapatay ni Eliza ang huling ilaw ng kainan, lumingon siya sa kanyang mga anak at sa mga taong nagmahal sa kanya. Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya tuluyang pumasok sa loob. Tapos na ang kwento ng pighati. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang tibok ng mga pusong puno ng pag-asa.